Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong pahayag o tanong ni Miss Corina Sanchez. Sa problema ng basura, sino ang may mas malaking pananagutan o kasalanan? Taong bayan o ang gobyerno? Okay, update muna tayo sa ating fund drive for the Brave 14 Marines. Sa ngayon, sa ating GCash, may naipon na tayong donasyon nagkakalaga ng 86,500 pesos. Hopefully, bukas o makalawa, madagdagan ito, makabot ng 100,000 pesos plus, ipadala na natin sa Brave 14, Brave 14. Ang una na nating naipadala is 470,000. So madadagdagan 100,000 na naman bukas o makalawa. Kaya sa mga gustong magpadala sa Brave 14 Marines, ito po ang ating GCash. 0966-265-8480. Ang pangalan sa GCash is Ivan Henry Sibog. Bukas o makalawa, anytime lalabas na naman ang warrant of arrest ng Brave 14, kailangan nila ng pangpiyansa. Plus of course, kailangan din nila suporta para sa kanilang pamilya. Napakalaking sakripisyo nila yung tinanggihan nila yung 25 million pesos suhol o bribe sa kanila para bumaliktad. Nanindigan sila sa kanilang testimonyo sa katotohanan. Kaya kailangan nila ang tulong natin. Ito, yung post na kung saan pinag-uusapan ng mga netizens yung tanong ni Corina Sanchez sa kanyang post sa social media. Mas kasalanan ba ng tao ang flooding problem natin o ng gobyerno? So ano sa tingin nyo? Kasi sinisisi ng Pangulo, sinisisi ni Auntie Claire ang taong bayan na gawin nyo naman yung inyong tungkulin bilang mamamayan. Okay, kung ako ang tatanungin, parehas na may kasalanan, kailang mas malaki ang kasalanan ng gobyerno. Yan ang tingin ko. Kasi kaya nga inihalal sila ng taong bayan para maglingkod. So trabaho nila yung flood control, garbage problem. Lumalabas ngayon, hindi nasusolusyonan. Sa ibang lugar, nasusolusyonan naman. Sa Pilipinas, Davao City, napakaganda ang kanilang waste disposal management system nila. Itong latest na pagbaha, makikita mo ang kanilang mga waterways, walang basura. Kasi disiplinado ang mga tao sa Davao. So bakit disiplinado ang tao sa Davao? Dahil sa leadership ng mga Duterte. Kaya nga, dapat magsimula yan sa good governance. Para susunod ang taong bayan, dapat ma-inspire sila sa kanilang leaders kay gaya ng nangyayari sa Davao. Bakit sumusunod ang mga taga Davao sa yung bawal magtapon ng basura? Kasi nakikita nila walang korupsyon sa Davao. Nakikita nila, nire-respeto nila, mahal nila ang kanilang government officials. Kaya nagkaroon ng shared sense of responsibility dahil maligaya ang taga Davao sa nangyayari sa kanilang lugar. Kaya dapat magsimula sa leaders, government leaders, magsimula. The rest, susunod na lang yan. So, ang mga taga Davao, meron ding mga pasaway, may ito nagtatapon pa rin. Anong ginagawa ng leadership ng Davao? Hinuhuli, minumulta, sineseminar sila. Takot na yung taong bayan dahil nahuli, minulta, mag-seminar ka pa.
Wag na, wag. Kaya ang mga basura ng taga Davao binubulsa. Saka na lang itapon pag nasa bahay nila o kung makakita ng trash can. Ganun. Baguio City, ganyan din. Napakalinis ang Baguio City. Bakit alam ko? Palagi akong magbakasyon sa Baguio City. Marami akong kamag-anak doon. Kaya, bakit walang problema sa basura itong Baguio City? Because of the local governance. Nandyan ang isang Mayor Magalong. Kaya makita nyo ang similarities. Good governance. Magalong, Basti Duterte, kinakatakutan o nire-respeto, minamahal. Di susunod ang taong bayan. Sa Pilipinas, Metro Manila. Kumusta ba? Nire-respeto ba ng taong bayan ang gobyerno natin sa Pilipinas as a whole? Sad to say, wala na. Magbasa kayo sa mga comments. Tinatawanan lang ang Pangulo. Tinatawag na kung ano-ano. Weak leader, ngagba, ang dami. Kaya hindi na rin susunod ang taong bayan. Kasi salita lang sila ng salita. Wala namang good example na ipapakita. Kaya ganyan yan. May katungkulan ang taong bayan. Kailang depende yan sa leader. Lead by example. Pag makita nila na matino ang mga namumuno, ang taong bayan, titino rin yan. Katulad sa amin, sa military, nung bata-bata pa ako sa serbisyo, pag ang commander namin, battalion commander, matino, titino kami lahat sa baba. Kasi kung hindi kami titino, madi-discharge kami, tatanggal kami sa serbisyo. So, walang masamang sundalo. Meron lang masamang commander. So, kung masama ang commander, masama rin ang mga sundalo. Kung mabuti, disiplinado, professional yung mga commanders namin, ayan, down the line. So, ganyan din yan. Kaya itong bayan natin to, walang pag-asa habang nakaupo sila, yung mga nasa Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni anak ko diri sa gipatindog sa balay sa natabangan na Mugero. So muna ni ang gipatindog nga balay nga pag-atupan karon. So muna ni ang yero nga nahatag sa ilaha nga iatop karon ni ante. Og karon human na gyud ni ang gini sa pag-atop, so makita nato nga naatopan na gyud ang ilang ipatindog nga balay. Salamat sa Ginoo nga nagtarang. So pila na din timong dad? Wala, 64 na. 64. Asa day karon niya sa tatay? Ato astambo kay tigulang naman siya. Di nakakaya og lakaw. Hinay kayo lakaw. So ikaw na lang nag-ani. Ako na nag-ani kay kuan. Di na siya makakaya. Salamat sa Ginoo nga nakabalay sa tahanan. Wala pa ang taban, di pa kami makabalay na di makabarog among balay.
Salamat kay ante. Salamat.